Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ang ipapaliwanag ko naman sa inyo ay ang step by step na pagbabarnish ng solid wood. Napakasimple lang gawin ito mga kapatid. Ituturo ko sa inyo. Una, lihain natin ng number 100. Idiin lang natin yung pagliha para magasgas yung kahoy at lalabas yung kanyang design na pagkaspe. Kasi ang gagawin natin ay all natural. Ito ay natural varnish. Pwedeng gamitan ng sander. Kung wala kayong sander, pwedeng mano-mano. Kahit kamay nyo lang ang magliha. Pagkatapos maliham mabuti, lalabas yung aspe. Ngayon ay pupunasan naman natin ng basahan. Bigayin lang natin sa tubig yung basahan at punasan natin yung sinander natin na solid wood o kahoy. Punasan ng paulit-ulit hanggang sa malinisan ito. Patuyuin mabuti ang pinunasan natin na kahoy bago natin pahiran ng sanding sealer. Ang mixing ratio ng sanding sealer ay pwedeng haluan mo ng lacquer thinner kahit 3% lang, o kaya huwag ka nang maghalo ng lacquer thinner kasi ang sanding sealer ay pag binuksan mo yan ay malabnaw na. Ang gagawin mo lang dyan pagkabukas, haluin mo lang mabuti para maganda ang pagka-sealer niya. Ang sanding sealer yan ang nagpapaganda sa kahoy. Yan ang nagpapaganda sa varnish. Matagal na namin ginagamit ang varnish na ito. Halos 30 years na. Subok na ito matibay at maasahan kahit 20 years. Basta hindi siya naaarawan. Pagkatapos mapahiran ng dalawang mano, lihain natin ng bahagya ang sanding sealer. Lihain natin ng number 320. Tapos pagkatapos maliha, pwede natin ulit pahiran ng sanding sealer kahit ilang mano. Huwag kayong matakot sa pagpahid ng sanding sealer. Ang sanding sealer ay kahit pahiran mo yan ng ilang patong, kahit 10 patong o 10 mano, ay walang pagbabago yan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi nila na nagka-crack. Basta pag gumamit kayo ng lacquer sanding sealer ay puro Boysen, yung isang brand lang. Huwag kayong maghahalo ng local na thinner. Kung Boysen yung ginamit mo na sanding sealer ay Boysen din na lacquer thinner ang gagamitin mo. Kasi may mga lacquer thinner na local. Huwag kayong maghahalo ng local na lacquer thinner. Ngayon, lihain mo lang siya ng number 320. Isawsaw mo lang sa tubig yung liha mo para makatipid ka na sa liha. Madali pang lihain hanggang sa mapatag. Kailangan ng pagliha mo dyan, pwede mong gamitan ng tsinelas para pag hindi mo kabisado, ay palaman mo yung tsinelas dyan na kwadrado sa liha para pagliha mo ay talagang patag na patag. Ngayon ang gagawin natin ay pagkatapos nating maliha at mapatag yung pinahiran natin ng sanding sealer, ay magmimix naman tayo ngayon ng water white clear gloss. Ang mixing ratio ng water white clear gloss, pag 1 litro yung papahiran mo, kahit 2 to 10% na lacquer flow ang ihalo mo pag malamig ang panahon. Ang lacquer thinner naman ay pwedeng 20% para hindi naman gaanong malabnaw. Ang paggamit ng lacquer flow ay ginagamit lang ito pagka malamig yung panahon. Pero pagka mainit naman yung panahon, kahit hindi na kayo maglagay ng lacquer flow, pwede rin kayo maglagay kahit konti lang. Kahit 2% lang na lacquer flow o kaya 3%, kasi ang lacquer flow pwede hanggang 10%. Kasi pag sumubra kayo sa lacquer flow ay matagal ang kanyang pagtuyo. Pagka naglagay naman kayo ng lacquer thinner, halimbawa naglagay kayo ng lacquer flow ng 10%, ang ilalagay nyo naman na lacquer thinner ay kahit 10% din o kaya 30%. Huwag lang masyadong malabnaw.
Pwede rin yung ipahid yung water white clear gloss gamit ang paintbrush. Ganyan ang ipinapakita ko dyan ay puro paintbrush lang ang ginamit ko. Hindi na ako gumamit ng compressor. Sa pagpahid lang water white clear gloss, ang technique dyan ay pares lang ang technique sa pagpahid ng sanding sealer. Kailangan dyan magaan yung kamay nyo sa pagpahid. Gumamit kayo ng paintbrush, yung pino ang buhok. Pero yung mga ginagamit kong paintbrush dyan ay mga local lang yan na paintbrush. Kailangan halos yung dulo lang ng paintbrush ang naipapahid nyo sa papahiran nyo na kahoy. Ang pagpahid ng bago nyo pala ipahid yung water white clear gloss ay haluin nyo mabuti para yung lacquer flow at lacquer thinner ay may hahalo dyan sa water white clear gloss. Kasi ang water white clear gloss ay medyo malapot yan, kaya kailangan nating haluan ng lacquer thinner at konting lacquer flow. Sa lacquer flow kahit 2%, 3%, 5% o kaya 8%, kasi hanggang 10% ang pwede mong ihalo dyan. Tapos 10% din na lacquer thinner. Kasi pagka ayon sa level ni Boysen, pagka naglagay ka ng lacquer flow, ipalagay mo na rin na lacquer thinner yung lacquer flow. Halimbawa 10% yung lacquer flow at 10% yung lacquer thinner, yun ay lumalabas na 20%. Kasi ang lacquer flow ay parang lacquer thinner din yan na nagpapalabnaw sa clear gloss lacquer o kaya water white clear gloss. Ang ginamit ko dyan ay water white clear gloss. Pwede nyong pahiran, halimbawa nalihan nyo na, napatag nyo na yung pinahiran nyo ng sanding sealer. Kahit ilang mano kasi yung sanding sealer, pwede nyong gawin kahit 20 na mano. Pero ang ginawa ko dyan, pitong pasada ng paintbrush. Kada 30 minutes interval, pagkatuyo, pahid, pagkatuyo, pahid. Kailangan dyan magaan lang yung kamay mo sa pagpapahid para hindi mapapanot yung dati ng may sanding sealer. Oh. Dalawang mano lang na water white yan.